Magandang araw! Sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng greatest common factor o GCF gamit ang continuous division. Okay, kukunin natin yung GCF ng 20 at 30 at dito naman ay yung GCF ng 18, 24, and 36 gamit ang continuous division. Sa continuous division, ang gagawin lamang natin ay ganito. Okay, yung numbers 20 at 30, isulat natin dito. 20 and 30. Ganito yung gagawin natin sa continuous division. I-divide natin itong numbers na ito sa kanilang common prime factor. Tandaan na kapag gagamit tayo ng continuous division sa pagkuha ng GCF, ang gagamitin natin na divisor dito ay prime numbers. Prime numbers lamang. So, ano-ano yung mga prime numbers? Mayroong 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, and so on. Pataas diyon. Ngayon, tingnan natin. Ano ang prime number na pwedeng makadivide sa 20 at makadivide sa 30? Pwede ninyong i-apply dito ang divisibility rules kung alam na ninyo. Ang 20 at 30 parehong even numbers dahil nagtatapos sa 0 pareho. Kaya pwede silang ma-divide ng 2 kasi lahat ng even numbers ay pwedeng i-divide ng 2. Ang even numbers ay nagtatapos sa 0, 2, 4, 6, and 8. So kapag nagtatapos sa mga ganyang numbers, pwedeng ma-divide ng 2. Pwede rin itong ma-divide ng 5. Dahil yung numbers na nagtatapos sa 0 ay divisible by 5. So, pwede natin itong i-divide sa 2 o kaya sa 5. Okay, para mabilis natin mapababa yung number, i-divide natin sa 5. Diba? Okay, 20 divided by 5 equals 4. 30 divided by 5 equals 6. Okay. Tingnan natin itong 4 at 6. Pwede silang ma-divide ng 2. I-divide natin ito sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Ayan. Itong 2 and 3, pareho na silang prime numbers. Kaya, titigil na tayo sa pag-divide. Stop na tayo sa pag-divide. Ngayon, para makuha ang GCF, itong ginamit nating divisors ay i-multiply natin ito. Ito. Okay. So, i-multiply natin 5 times 2 equals 10. Ito ngayon yung GCF ng 20 at 30. Tandaan, kapag kukuha tayo ng GCF, gamit ang continuous division, yung gagamitin nating divisor dito ay prime numbers. At ito rin yung i-multiply natin para makuha yung GCF. Ito lamang dito. Halimbawa, kapag isa lang yung divisor na ginamit ninyo, dahil hindi na pwedeng ma-divide pa yung numbers, automatic, kung ano yung number na yan, kung isa lang yan, yan na mismo yung GCF. Okay, next, kunin natin ang GCF ng 18, 24, and 36. Tatlo ito. Ganun pa rin yung gagawin natin. Gamit yung continuous division, kunin natin yung GCF. So, ilagay na natin kaagad ito dito. Ganyan. Ano yung prime number ang pwedeng makadivide sa 18, 24, at 36? Okay, pareho silang even numbers. Nagtatapos sa 8, 4, and 6. Divisible by 2. Pwede na natin i-divide kaagad ito sa 2. 18 divided by 2 equals 9. 24 divided by 2 equals 12. 36 divided by 2 equals 18. Sunod, titingnan natin kung pwede pang ma-divide ang mga ito. Yung 9,
12 at 18. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa mga ito? Meron pa yan. Yung 12 at 18, parehong even numbers. Pwede silang ma-divide ng 2. Pero, yung 9, hindi pwedeng ma-divide ng 2. At dahil hindi pwedeng ma-divide itong 9, hindi pwedeng gamitin dito ang 2. Dapat lahat ng numbers ay pwedeng ma-divide. So, ano yung prime number ang pwedeng makadivide sa 9, sa 12, at 18? Okay, pwede silang ma-divide ng 3. 9 divided by 3 equals 3. 12 divided by 3 equals 4. 18 divided by 3 equals 6. Ngayon tingnan natin ang 3, 4, at 6. May number ba na pwedeng makadivide sa kanilang tatlo? Pwede pa ba silang may-divide ng 2? Hindi. Pwede bang may-divide ng 3 lahat? Hindi. Ibig sabihin, wala nang prime number na pwedeng makadivide sa 3, 4, at 6. Kaya, titigil na tayo sa pag-divide. Ngayon, kukunin natin yung GCF. Ano yung imumultiply natin? Imumultiply natin ito. Etong dalawang ito, imultiply natin para makuha yung GCF. 2 times 3 equals 6. Ang GCF ng 18, 24, at 36 ay 6. Ito yung GCF. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo ang technique sa pagkuha ng GCF. Kukunin natin yung GCF ng 6 at 12. Yung technique na pwede ninyong gamitin sa pagkuha ng GCF, titingnan ninyo yung mataas na number. Okay, yung 12, mataas na number, di ba? Titingnan nyo kung ang mataas na number, pwedeng ma-divide ng mababang number, eksakto yung answer. Ang 12 ba, pwedeng ma-divide ng 6, eksakto yung answer? Walang remainder? Yes, pwede. So, automatic, ang GCF ng 6 at 12 ay 6. Ito yung GCF. Kapag ang mataas na number ay pwedeng ma-divide ng mababang number, eksakto yung answer, walang remainder, automatic, ang GCF ng given numbers ay yung mababang numbers. Itong mababang number. Another example, ano ang GCF ng 5 and 15? Kung titingnan ninyo yung mataas na number 15, pwede siyang ma-divide ng 5. Diba? Pwede siyang ma-divide ng 5. Eksakto yung answer. Kaya, automatic, ang GCF ng 5 at 15 ay 5. Itong mababang number ang GCF ng 5 at 15.